Wala kang silbi. Papatayin mo ba ang anak ko sa kapabayaan mo? Ang matalim na boses ni Maya ay bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyon, tila isang lason na mabilis na humalo sa malamig na hangin ng gabi. Nakatayo si Talia sa gitna ng silid, basang-basa ang suot na uniforme at nanginginig ang mga binti mula sa ilang kilometrong pagtakbo sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na supot ng gamot. Ang huling pag-asa para sa humihingal na si Miko na kasalukuyang nakikipaglaban sa malalang atake ng hika sa itaas. Sa bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok patungo sa mamahaling sahig na marmol, tila kasabay nito ang pag-agos ng kanyang huling lakas. Hindi pa man nakakausal ng paliwanag si Talia, ay naramdaman na niya ang isang mabilis at malakas na pagtama ng palad sa kanyang kaliwang pisngi. Walang tunog ng pagtaginting, kundi isang siksik na sakit na nagpadilim sa kanyang paningin at nagpaikot sa kanyang mundo. Ang init ng sampal ni Maya ay kabaligtaran ng nanunuot na ginaw ng ulan sa labas. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Talia si Bhaskara na nakatayo malapit sa hagdan. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang walang emosyon, malamig ang mga mata at walang balak mamagitan. Ang lalaking pinaglingkuran niya nang may katapatan ay nakatingin sa kanya na parang isa lamang siyang dumi na nakapasok sa loob ng kanilang marangyang tahanan. Kinuha kita para alagaan ang mga anak ko, hindi para makipaglandian sa kung sinong lalaki sa labas habang ang anak ko ay hindi makahinga. Muling sigaw ni Maya, ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit na tila isang mahusay na pagganap sa isang dula. Alam ni Talia ang katotohanan na si Maya ang dapat na nagbabantay kay Miko habang siya ay inutusan nitong bumili ng mga kagamitan para sa party, ngunit mas pinili ng ginang na makipag-usap sa telepono at hayaang mabasa ng ulan ng bata sa balkonahe. Ngunit sa bahay na ito, ang boses ng isang katulong ay laging nalulunod sa kasinungalingan ng mga makapangyarihan. Dahan-dahang lumuhod si Talia, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa panghihina ng kanyang katawan na tila pinipiga ng pagod at hinagpis. Hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang pisngi o ang mapanghusgang tingin ni Doña Amara na nakamasid mula sa malayo. Ang tanging inisip niya ay ang munting bata sa itaas na nangangailangan ng gamot na hawak niya. Inabot niya ang supot kay Bhaskara habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at panginginig ng bawal na ginaw. Sir, ang gamot po ni Miko. Kailangan niya na po ito ngayon. Parang awa niyo na po. Kahit palayasin niyo ako, painumin niyo muna siya. Ang pagsamo ni Talia ay tila isang bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 sakripisyo, ng mga gabing puyat at mga araw na walang pahinga para lamang masigurong ligtas ang mga bata. Tiningnan ni Bhaskara ang basang supot ng gamot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Talia nang may halong pagkamuhing hindi maipaliwanag. Inagaw ni Maya ang gamot mula sa kamay ni Talia at muling nagsalita nang may halong panunuya. Huwag kang magmalinis, Talia. Alam naming lahat na ginagawa mo lang ito para makuha ang loob ni Bhaskara at humingi ng dagdag na pera. Ang kapal din ng mukha mo na gamitin ang sakit ng bata para sa sarili mong interes. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Maya, tila may mga karayom na tumutusok sa puso ni Talia. Ang kanyang katapatan ay binaluktot, ang kanyang pagmamahal sa mga bata ay ginawang kasangkapan ng kasamaan. Wala siyang lakas na lumaban dahil sa sistemang ito, ang katotohanan ay pag-aari lamang ng mayayaman. Nanatili siyang nakayuko sa malamig na marmol, habang ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Bhaskara ay papalayo sa kanya, paakyat sa hagdan kasunod ni Maya. Naiwan si Talia na mag-isa sa dilim ng sala habang ang liwanag ng kidlat sa labas ay panandali ang nagbibigay ng anino sa kanyang nag-iisang figura.
Ang lamig ng sahig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong walang ibang hangad, kundi ang magmahal ng tapat? Magbubunga ba ang binhi ng katotohanan sa lupang tigang sa katarungan o mananatili na lamang siyang isang anino sa buhay ng mga taong itinuring na niyang pamilya? Linisin mo ang kalat na yan, Talia. Huwag kang tumungangan na parang ikaw ang biktima rito. Kasalanan mo kung bakit nag-aagaw buhay ang apo ko kagabi. Ang boses ni Doña Amara ay kasing talim ng mga brilyanteng nakasuot sa kanyang mga daliri habang tinuturo ang basang bahagi ng sahig kung saan nakaluhod si Talia kagabi. Umaga na, ngunit ang bigat ng nagdaang gabi ay tila isang malaking bato na nakadagan pa rin sa dibdib ni Talia. Ang kanyang kaliwang pisngi ay namamaga at kulay lila na, isang permanenteng marka ng pagtanggap sa kanya ng pamilyang Pradana. Sa kabila ng lagnat na unti-unti nang nanunuot sa kanyang sariling katawan dahil sa pagkakababad sa ulan, pinilit ni Talia na igalaw ang kanyang mga kamay para kuskusin ang marmol na sahig. Opo, Doña Amara, pasensya na po kayo. Mahinang sagot ni Talia, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa pamamaga ng lalamunan. Bawat kuskus niya sa sahig ay may kasamang kirot sa kanyang likod. Ngunit mas masakit ang bawat salitang binibitaw ng matanda. Dapat lang na magpasensya ka. Pagpapatuloy ni Doña Amara habang pinagmamasdan ang kanyang bagong manicure. Huwag mong kakalimutan kung nasaan ka bago ka namin kinuha. Basura ka lang sa kalsada, Talia. Kami ang nagbigay sa iyo ng bubong, ng pagkain at ng trabaho. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit ilang taon mong pagsisilbi rito. Kaya huwag na huwag mong susubukang magreklamo o magpakita ng ganyang mukha sa akin. Ang konseptong ito ng utang na loob ay tila isang tanikala na nakapulupot sa leeg ni Talia. Hinihigpitan ng kanyang bawat hininga. Alam niya sa kanyang puso na higit pa sa sapat ang kanyang ibinigay, ang kanyang lakas, ang kanyang oras, at ang kanyang buong pagkatao para sa mga anak ni Bhaskara. Ngunit sa mata ng mga Pradana, siya ay mananatiling isang kasangkapan na madaling palitan. Sa kabilang dako ng kusina, nakita ni Talia si Maya na naghahanda ng almusal para sa mga bata. Isang mapagkunwaring ngiti ang nakapaskilya sa labi nito habang hinahainan si Lara at Miko. Nakita ni Talia ang takot sa mga mata ng mga bata, ang paraan kung paano sila tumitingin sa kanya na parang humihingi ng tulong, ngunit agad ding iiwas ng tingin kapag napansin ni Maya. Mga anak, kainin niyo ito. Huwag niyo nang kainin ang mga luto ni Talia. Baka may lason yon gaya ng pagpapabaya niya kay Miko kagabi. Malambing ngunit may kamandag na, sabi ni Maya. Kinuha nito ang plato ng tsampurado na magang inihanda ni Talia at walang pakundangan itong itapon sa basurahan sa harap mismo ng mga bata. Ang tunog ng pagkain na bumabagsak sa plastik ay tila tunog ng pagkadurog ng huling bahagi ng dignidad ni Talia. Tumalikod si Talia at naglakad patungo sa likod bahay para isampay ang mga labada. Doon, sa ilalim ng bahagyang sikat ng araw, nakita niya ang isang maliit at payat na pusa na laging tumatambay sa pader. Kinuha niya ang natitirang kapirasong tinapay mula sa kanyang bulsa, ang tanging almusal niya, at dahan-dahan itong ibinigay sa hayop. Sa sandaling iyon, habang hinahaplos niya ang balahibo ng pusa, nakaramdam siya ng isang maliit na kislap ng katuwaan. Ito na lamang ang tanging nilalang sa paligid niya na hindi humihingi ng ebidensya ng kanyang kabutihan, isang nilalang na tumatanggap sa kanya ng walang panghuhusga. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Nang pabalik na siya sa loob para kunin ang susunod na basket ng mga damit, napatigil si Talia malapit sa nakabukas na bintana ng silid-aklatan ni Bhaskara.
Nakita niya si Maya na mabilis na binubuksan ang mga drawer ng lamesa ni Bhaskara. May hawak itong mga dokumento na may tatak ng bangko at isang ballpen. Ang mukha ni Maya ay hindi na ang maamong mukha na ipinapakita nito kay Bhaskara. Ito ay puno ng kasakiman at determinasyon. Kaunting panahon na lang at hindi na tayo maghihirap. Bulong ni Maya sa kanyang telepono habang ang kanyang kamay ay tila may sinusulat na pirma na hindi kanya. Siguraduhin mong handa na ang lahat sa labas. Kapag nakuha ko na ang pirmang ito, wala nang magagawa si Bhaskara kahit malaman pa niya ang totoo. Nanigas ang buong katawan ni Talia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Hindi lamang kalupitan ang dala ni Maya sa bahay na ito, kundi isang malaking panganib na maaaring sumira sa buhay ng lalaking lihim niyang minamahal at ng mga batang itinuring na niyang sariling anak. Sa gitna ng kanyang takot, isang katanungan ang sumagi sa kanyang isipan. Paano niya ililigtas ang pamilyang ito kung siya mismo ay nakagapos sa kasinungalingan at utang na loob? Ang pintig ng puso ni Talia ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay may dalang takot na baka marinig siya ni Maya mula sa loob ng silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay na kanina pa nanginginig dahil sa lagnat ay lalo pang nangatal. Nakasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo, pilit na pinapakalma ang kanyang hininga upang hindi ito maglikha ng kahit anong ingay sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon. Sa kabila ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita ni Talia ang figura ni Maya. Ang ginang ay tila isang mangkukulam na naghahanda ng sumpa. Bawat galaw ng ballpen nito sa papel ay tila pagpako sa kapalaran ng mga Prada na. Ang liwanag mula sa desk lamp ay nagbibigay ng matatalim na anino sa mukha ni Maya, isang mukha na punong-puno ng pagkaganid. Nakita ni Talia kung paano masusing pinag-aaralan ni Maya ang isang lumang dokumento, pilit na ginagaya ang bawat kurba at bawat tuldok ng pirma ni Bhaskara. Konting tiis na lang, muling narinig ni Talia ang bulong ni Maya. Ang boses nito ay parang hisis ng isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Kapag nailipat na ang mga lupain sa Leyte sa pangalan ko, kahit itaboy mo pa ako, Bhaskara, wala ka nang babalikan kundi ang abo ng iyong kayamanan. Isang matinding pait ang lumutang sa lalamunan ni Talia. Ang mga lupain sa Leyte? Iyon ang paboritong lugar ni Bhaskara, ang lugar kung saan nakalibing ang kanyang yumaong asawa. Ang pagtatangkang nakawin iyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera, kundi pagnanakaw ng huling alaala ng isang pamilyang nagmahalan. Gustong sumigaw ni Talia, gustong tumakbo sa loob at agawin ang mga papel na yon, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ano ang laban ng isang katulong na gaya niya? Sino ang maniniwala sa isang babaeng kamakailan lang ay pinaratangan na magnanakaw at pabaya? Dahan-dahang umatras si Talia. Pinipilit na huwag gumawa ng kahit anong tunog sa sahig na kahoy. Ngunit dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam at sa panginginig ng kanyang mga tuhod, bahagyang tumama ang kanyang siko sa isang maliit na pasong nakalagay sa patungan sa pasilyo. Ang tunog ng paso na bahagyang gumalaw at kumiskis sa kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Agad na napatigil si Maya sa loob ng silid. Naging matalas ang kanyang pakiramdam, tila isang hayop na nakatunog ng panganib. Dahan-dahan niyang binitawan ang ballpen at tumayo mula sa kanyang upuan. Sino yan? Ang malamig na tanong ni Maya. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa sahig habang papalapit sa pinto ay tila mga hakbang ng kamatayan para kay Talia. Mabilis na nagtago si Talia sa ilalim ng hagdan, sa gitna ng mga anino at mga gamit sa paglilinis. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at pinigilan ang kanyang hininga hanggang sa maramdaman niya ang hapdi sa kanyang baga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan at ang paglabas ni Maya sa pasilyo. Talia, alam kong nandito ka hampas lupa. Ang boses ni Maya ay puno ng panunuya at banta.
Huwag kang magtago na parang daga. Alam nating dalawa na wala kang mapagtataguan sa bahay na ito. Naglakad si Maya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok. Sa bawat segundo na lumilipas, tila mas lalong humihigpit ang hawak ng takot sa leeg ni Talia. Eksakto namang bumukas ang pintuan sa kabilang dulo ng pasilyo at lumitaw si Baskara, mukhang pagod mula sa maghapong trabaho. "Maya, anong ginagawa mo rito sa labas?" tanong ni Baskara. Ang boses niya ay may bahid ng pagtataka. Agad na nagbago ang anyo ni Maya. Ang matatalim na mata ay biglang naging maamo at ang boses na puno ng banta ay naging malambing na parang isang anghel. Baskara, akala ko kasi may narinig akong daga. Pinuntahan ko lang para masigurong hindi mabulabog ang pagtulog ng mga bata. Napuyat ka ba sa trabaho, mahal? Lihim na napakapit si Talia sa kanyang dibdib. Ang bilis ng pagpapalit ng anyo ni Maya ay nakapanghihilakbot. Gustong lumabas ni Talia, gustong isigaw kay Baskara ang lahat ng nakita niya. Ngunit nakita niya ang paraan kung paano humawak si Maya sa braso ni Baskara. Tila isang pag-aari, tila isang babala. Nang makaalis na ang dalawa patungo sa kanilang silid, dahan-dahang lumabas si Talia mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis, hindi lamang dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding kaba. Alam niyang mula sa sandaling ito, hindi na lang basta pagtitiis ang kanyang kailangang gawin. Kailangan niyang lumaban, kahit na ang tanging sandata niya ay ang kanyang mga mata at isang pusong durog. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa kusina, nakita niya ang isang bagay na nahulog malapit sa pinto ng silid-aklatan. Isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hindi ito pirma ni Baskara, kundi isang pangalan at isang numero na hindi niya pamilyar. Sino ang taong ito? At anong kaugnayan niya sa unti-unting pagwasak ni Maya sa pamilyang Pradana? Ang bawat paghinga ni Miko ay tila isang marahang sipol na bumabasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng nursery. Sa kabila ng bahagyang pagbaba ng kanyang lagnat, ang bawat pag-angat ng kanyang maliit na dibdib ay nagbibigay pa rin ng kaba sa puso ni Talia. Nakaupo si Talia sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay walang pagod na humahaplos sa noo ng bata. Tila sinusubukang ilipat ang lahat ng sakit at hirap patungo sa kanyang sariling katawan. "Yaya, nandyan ka pa ba?" Ang mahinang tanong ni Lara mula sa kabilang kama. Ang 7 taong gulang na bata ay gising pa rin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim, puno ng pangamba at kalungkutan na hindi dapat nararanasan ng isang bata sa kanyang edad. "Nandito lang ako, Lara. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan." Ang malumanay na sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay parang isang oyayi, isang awit na naglalayong magbigay ng kapayapaan sa gitna ng unos. Dahan-dahang lumapit si Lara at naupo sa tabi ni Talia. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng yaya. "Yaya, galit ba si Daddy sa atin? Bakit hindi niya tayo pinupuntahan?" Sabi ni Tita Maya. "Istorbo lang daw kami sa trabaho ni Daddy." Naramdaman ni Talia ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Lara ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Maya sa kanya. "Hindi totoo yan, Lara. Mahal na mahal kayo ng Daddy niyo. Pagod lang siya at maraming iniisip. Pero tandaan niyo, kahit anong mangyari, kayo ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya." "Sana nandito pa si Mami," bulong ni Lara at isang maliit na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. "Miss ko na ang amoy niya. Miss ko na ang paraan ng pagyakap niya sa amin kapag natatakot kami." Ipinikit ni Talia ang kanyang mga mata at sa kanyang balintataw ay muling nagbalik ang alaala ng yumaong asawa ni Baskara, si Ma'am Sofia. Ang babaeng naging mabait sa kanya, ang babaeng hiningan siya ng isang pangako bago ito pumanaw. "Talia,
Alagaan mo ang mga anak ko. Huwag mo silang pababayaan kahit anong mangyari. Ang tinig ni Sofia ay tila isang echo mula sa nakaraan. Lara, ang mami niyo ay hindi kailanman nawala. Simula ni Talia, ang kanyang boses ay punong-puno ng imahinasyon at pag-asa. Siya ang hanging humahaplos sa inyong mga pisngi kapag mainit ang araw. Siya ang mga bituin na nagbabantay sa inyo tuwing gabi. At tuwing nararamdaman niyo ang tibok ng inyong puso, naroon siya. Bumubulong na mahal niya kayo. Ang bawat magandang alaala ay isang paraan niya para sabihing hindi siya lalayo. Sinimulang ikwento ni Talia ang tungkol sa mga paboritong bulaklak ni Sofia, kung paano ito tumawa na parang tunog ng mga maliliit na kampana, at kung paano nito minahal ang bawat hibla ng buhok ng kanyang mga anak. Sa bawat salita ni Talia, tila nabubuhay ang alaala ni Sofia sa loob ng silid, nagbibigay ng init na mas malakas pa sa lamig ng aircon. Sa labas ng pintuan, na nakabukas ng bahagya, nakatayo si Baskara. Ang kanyang kamay ay nasa doorknob, ngunit hindi niya ito tinuloy na buksan. Narinig niya ang lahat. Ang bawat kwento, ang bawat pag-alon ni Talia sa kanyang mga anak, at ang bawat hikbi ni Lara na unti-unting napapalitan ng panatag na paghinga. Naramdaman ni Baskara ang isang matinding hatak sa kanyang konsensya. Ang boses ni Talia ay hindi katulad ng matatalim na salita ni Maya o ng mga pangaral ni Doña Amara. Ito ay boses ng katotohanan, boses ng isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Naalala niya ang sampal na ibinigay niya kay Talia at ang paraan kung paano niya ito minaliit sa harap ng lahat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang lamat na baso na unti-unting nagkakaroon ng mas malalaking lamat. Ngunit bago pa siya makapasok para humingi ng paumanhin o para yakapin ang kanyang mga anak, isang marahas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Baskara, anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinihintay sa kwarto. Ang boses ni Maya ay tila isang malamig na tubig na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang mukha ni Maya ay puno ng pagkairita. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Huwag mong hayaang mamanipulate ka ng drama ng katulong na yan. Ginagamit lang niya ang mga bata para magmukha siyang santo sa harap mo. Tumingin si Baskara sa pinto ng nursery, pagkatapos ay kay Maya. Ang munting liwanag ng pagsisisi sa kanyang mga mata ay unti-unting nalamlam nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang fiancé. Halika na, mahal. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa susunod na business trip mo. Hila ni Maya sa kanya, palayo sa tanging lugar na may tunay na pagmamahal sa loob ng mansyong yon. Sa loob ng silid, narinig ni Talia ang mga yabag ng paalis na paa. Alam niyang muli na namang nawala ang pagkakataon para magkalapit ang mag-ama. Ngunit habang tinitingnan niya ang mapayapang mukha ni Lara at Miko na ngayon ay mahimbing nang natutulog, isang panibagong determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Ang pangako niya kay Sofia ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban. At sa gabi ring iyon, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, ipinangako ni Talia sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang maging mga ulila ang mga bata sa loob ng sarili nilang tahanan, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang huling patak ng lakas. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng silid ni Doña Amara ay tila walang dalang init, kundi isang maputlang liwanag na naglalantad sa unti-unting paghina ng dating matikas na matanda. Nakaupo ang Donya sa kanyang paboritong selyenteng pelus, ngunit ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad at talas, ay tila nababalot na ngayon ng isang makapal na hamog ng kalituhan. Sa harap niya, nakatayo si Maya na may hawak na isang tray ng tsaa at ilang maliliit na tableta. Ang kanyang mukha ay may suot na maskara ng isang mapagmahal na manugang. Mano na po, Mother. Inumin niyo na itong gamot niyo para naman hindi na kayo masyadong nalilito.
Ang malambing na boses ni Maya ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit para kay Talia, na nagpupunas ng mga muebles sa sulok, ang boses na yon ay tila hisis ng isang ahas. Napansin ni Talia na sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging ulyanin at mahina si Doña Amara. May mga sandaling hindi na nito nakikilala ang sariling mga apo at madalas itong matagpuan na nakatitig lamang sa kawalan habang tumutulo ang laway. Ang bawat patak ng tsa na ipinapainom ni Maya ay tila isang dahan-dahang paghukay sa libingan ng katuwiran ng matanda. Ayoko na niyan, Maya. Parang lalong bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Mahinang reklamo ni Doña Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila galing sa ilalim ng lupa. Naku, Mother, ito ang sabi ng doktor. Huwag po kayong makulit para hindi kayo maging pabigat kay Baskara. You want to be healthy for your son, right? Mabilis na sagot ni Maya, ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawak sa baba ng matanda upang pilitin itong uminom. Nang makaalis si Maya para sagutin ang isang tawag sa telepono, mabilis na lumapit si Talia sa lamesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nakakulong sa hawla. Tiningnan niya ang bote ng gamot na naiwan ni Maya. Walang label ang bote at ang mga tabletang nasa loob ay may kakaibang kulay na hindi pamilyar sa kanya. Naalala niya ang mga gamot na ibinibigay sa kanyang ina noon sa probinsya. Hindi ganito ang itsura ng mga bitamina o gamot sa puso. Sa gitna ng kanyang pagmamatsyag, napansin ni Talia ang isang maliit na tableta na nalaglag sa makapal na alpombra malapit sa paanan ng mesa. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Kailangan niyang makuha ang tabletang ito upang ipasuri sa labas. Kailangan niyang patunayan na ang pagkalinga ni Maya ay isa lamang mabulaklak na paraan ng pagpatay. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang katawan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang patungo sa maliit na ebidensya. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, narinig niya ang tunog ng mga takong ni Maya na mabilis na pabalik sa silid. Sa sobrang kaba, bahagyang nasagi ni Talia ang gilid ng mabigat na aparador na gawa sa narra. Ang maliit na tableta, sa halip na makuha, ay gumulong at pumasok sa pinakailalim na bahagi ng aparador. Isang madilim at makipot na espasyo na hindi kayang maabot ng kanyang mga daliri nang basta-basta. Anong ginagawa mo riyan, Talia? Bakit ka nakaluhod sa paanan ng aparador ko? Ang matalim na tanong ni Maya ay tila isang latigo na tumama sa likod ni Talia. Mabilis na tumayo si Talia. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. May nakita lang po akong alikabok, ma'am. Pinupunasan ko lang po. Lumapit si Maya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tila sinusubukang basahin ang bawat iniisip ni Talia. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maamoy ni Talia ang mamahaling pabango ni Maya na tila may halong amoy ng bakal. Siguraduhin mo lang, Talia, dahil kapag nalaman kong nakikialam ka sa mga bagay na hindi para sa'yo, sisiguraduhin kong hindi lang sampal ang matatanggap mo. Baka makalimutan mong may mga anak ka ring pinoprotektahan sa bahay na ito. Banta ni Maya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Nanatiling nakayuko si Talia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ilalim ng aparador kung saan nagtatago ang tanging susi sa katotohanan. Ang tabletang yon ay naroon. Sa gitna ng dilim at alikabok, tila isang bituin na napakalayo at hindi maabot. Paano niya makukuha ang ebidensyang yon bago ito tuluyang mawala o matagpuan ng maling tao? At higit sa lahat, hanggang kailan makakatagal ang katawan ni Doña Amara sa lason na dahan-dahang tumatapos sa kanyang buhay? Hindi pa tapos ang gabi para sa iyo, Talia. Tignan mo ang pool area, napakaraming tuyong dahon at ang mga dumi sa gilid ng tiles ay nakakahiya sa mga bisita ni Baskara bukas. Linisin mo yan, lahat. Ngayong gabi, ang utos ni Maya
ay parang isang hatol ng kamatayan sa gitna ng malamig na hating gabi. Nakatayo siya sa balkonahe, nakabalot sa isang mamahaling seda na robe habang nakatingin sa ibaba kung saan nakatayo si Talia. Ang hangin sa labas ay nanunuot sa buto. Dala ang lamig ng nagdaang bagyo na tila ayaw pang lumisan sa Manila. Hindi sumagot si Talia. Alam niyang walang saysay ang magreklamo. Ang kanyang katawan ay tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitya. Ang lagnat na sinubukan niyang itago simula pa kaninang umaga ay lalo pang lumala. Ang bawat tibok ng kanyang ulo ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang bungo. Kinuha niya ang mabigat na brush at ang timba ng chlorine. Ang kanyang mga hakbang patungo sa gilid ng pool ay mabigat at tila hinihila ng semento. Nagsimulang kuskusin ni Talia ang mga tiles. Ang bawat galaw ng kanyang braso ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Ang amoy ng matapang na kemikal ay humahalo sa kanyang hininga, dahilan upang siya ay mahilo at masuka. Ang tubig sa pool ay tila isang madilim na salamin na nagpapakita ng kanyang sariling anyo. Isang babaeng maputla, may pasa sa pisngi, at pagod na ang kaluluwa. Para sa mga bata, bulong ni Talia sa kanyang sarili. Para kay Miko at Lara, 1 oras, 2 oras. Ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng tunog ng brush na kumikiskis sa magaspang na tiles at ang paminsan-minsang pagaspas ng mga puno sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at nanginginig sa lamig. Sa bawat paglubog ng kanyang kamay sa tubig, tila libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang balat. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang ina sa probinsya. Naalala niya ang sinabi nito noon. Ang taong may malinis na kalooban, Talia, ay hindi kailanman malulunod sa putik ng iba. Pinanghawakan niya ang mga salitang iyon, isang maliit na ngiti, ang sumilay sa kanyang labi, nang maalala niya ang tawa ni Miko kaninang hapon nang bigyan niya ito ng isang gawang kamay na laruang papel. Ngunit ang katawan ng tao ay may hangganan. Habang sinusubukan niyang buhatin ang isang malaking timba ng tubig, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang mga bituin sa langit ay tila nagsimulang umikot ng mabilis. Ang tunog ng paligid ay unti-unting nawala, napalitan ng isang matinis na ugong sa loob ng kanyang mga tainga. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, at ang timba ay bumagsak sa sahig. Ang tubig nito ay kumalat at bumasa sa kanyang buong katawan. Sumubsob si Talia sa malamig na semento. Ang kanyang pisngi ay dumikit sa basang tiles. Wala na siyang lakas na tumayo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sa pagitan ng kanyang papikit na mga mata, nakakita siya ng isang anino na papalapit sa kanya mula sa direksyon ng mansyon. Isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang huminto sa harap mismo ng kanyang mukha. Narinig niya ang isang pamilyar na boses, isang boses na puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Talia, anong ginagawa mo rito? Talia! Ang boses ni Bhaskara ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Naramdaman ni Talia ang isang malakas na kamay na humahawak sa kanyang balikat. Sinusubukan siyang gisingin. Ngunit bago pa niya magawang idilat ang kanyang mga mata, ang kadiliman ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Iniwan siyang walang malay sa bisig ng lalaking dahilan ng kanyang maraming pasakit. Ramdam ni Bhaskara ang matinding init na nanggagaling sa balat ni Talia nang buhatin niya ito mula sa malamig na semento sa tabi ng pool. Para itong isang tuyong dahon sa kanyang mga bisig, mabigat ang kalooban ngunit napakagaan ng katawan, na tila ba ang lahat ng nutrisyon sa kanyang sarili ay naubos na para lamang mabuhay ang iba. Ang uniforme ni Talia na basang-basa ng tubig pool at matapang na amoy ng chlorine ay dumidikit sa mamahaling polo ni Bhaskara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inalintana ang dumi o ang mantsa. Dinala niya si Talia sa loob ng mansyon, sa isang silid sa ibaba
na malapit sa kusina. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, mas lalong naging malinaw kay Bhaskara ang kanyang sariling kalupitan. Ang pasa sa kaliwang pisngi ni Talia, ang markang iniwan ng sarili niyang kamay noong gabi ng bagyo, ay tila isang sumisigaw na saksi sa kanyang pagiging bulag. Ang mga daliri ni Talia ay kulubot at may mga sugat mula sa matagal na paglubog sa kemikal ng panlinis ng pool. Bakit ka ba nagpapakapagod ng ganito? Bulong ni Bhaskara habang dahan-dahang inihiga ang babae sa kama. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang among mapangapi, kundi isang lalaking unti-unti nang tinatamaan ng matinding pagsisisi. Kumuha si Bhaskara ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Sa bawat dahan-dahang pagpunas niya sa noo at mga braso ni Talia, isang kakaibang emosyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang nakapikit ang mga mata ni Talia, nakita ni Bhaskara ang isang pamilyar na anyo. Ang parehong payapang aura at matatag na kalooban na mayroon ng kanyang yumaong asawang si Sofia. Ang pagiging mapag-aruga, ang pagiging tapat, hanggang sa huling hininga. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng kasinungalingang itinanim ni Maya sa kanyang isipan. Bahagyang ginalaw ni Talia ang kanyang ulo at dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit naramdaman niya ang init ng isang palad na nakahawak sa kanyang kamay. "Sir, ang pool. Hindi pa po ako tapos. Papagalitan po ako ni Ma'am Maya." Ang paos na tinig ni Talia ay punong-puno ng takot. Tila ba ang kanyang buong mundo ay nakasalalay sa paglilinis ng isang pool. "Hush, Talia. Matulog ka na. Wala ka nang kailangang linisin," sagot ni Bhaskara. At sa hindi maipaliwanag na udyok, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Talia upang patigilin ito sa pagtatangkang bumangon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Talia na puno ng pagtataka at sakit, at ang mga mata ni Bhaskara na puno ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalaga. Para sa isang sandali, ang distansya sa pagitan ng isang bilyonaryo at ng isang katulong ay naglaho. May isang kuryente ng pag-unawa at damdamin na dumaan sa pagitan nila, isang ugnayang mas malalim pa sa mga salita. Itinukod ni Bhaskara ang kanyang siko sa tabi ng ulunan ni Talia. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng babae. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan at kilig ay tila isang mabuway na tulay na biglang gumuho. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto at ang mabilis na hakbang ng mga takong sa sahig ay nagpatayo kay Bhaskara ng tuwid. Nakatayo si Maya sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa matinding selos at galit. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang apoy na gustong sunugin ang buong silid, lalo na ang babaeng nakahiga sa kama. "Bhaskara, anong ibig sabihin nito?" Ang sigaw ni Maya ay umalingawngaw sa buong pasilyo, puno ng lason at panunumbat. "Ganyan na ba kababa ang panlasa mo ngayon, na pati ang basang-basahan na ito ay pinag-aaksayahan mo ng panahon?" Tumingin si Maya kay Talia nang may purong pagkamuhi. Sa sandaling iyon, alam ni Talia na ang maliit na sandali ng kabaitan ni Bhaskara ay magiging simula ng isang mas malaking impyerno para sa kanya. Ang nangiti sa mga mata ni Maya ay naglaho, napalitan ng isang mapanganib na desisyon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos ang pagsabog ng galit ni Maya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Matapos ang gabing iyon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Bhaskara, sa takot na masira ang relasyon nila ni Maya at sa panggigipit ni Doña Amara, ay muling nagsuot ng kanyang maskara ng kawalan ng pakialam. Iniwasan niyang tingnan si Talia na tila ba ang pagliligtas niya rito sa tabi ng pool ay isang pagkakamaling nais niyang burahin sa kanyang alaala. Habang nagpapahinga si Talia sa kanyang maliit na silid, ramdam niya ang bigat ng panganib. Ang kanyang lagnat ay bahagyang humupa, ngunit ang kanyang kaba ay lalong tumindi. Sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman niya ang isang pirasong papel.
Ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, isang madilim na plano ang tinatapos. Pumasok si Maya sa silid ni Doña Amara nang may luha sa mga mata, mga luhang gawa sa lason. Mother, nawawala ang pamana na kwintas. Ang brilyanteng iniwan ni Sofia para kay Lara. Huling nakita ko yon sa ibabaw ng dresser. At si Talia lang ang huling pumasok dito para maglinis. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sofia at ang pagkawala ng kayamanan ay sapat na upang mag-apoy ang galit ni Doña Amara. Para sa matanda, ang karangalan at ari-arian ng pamilya ay higit pa sa buhay ng sino mang katulong. Tawagin si Baskara. Hindi ko hahayaang manakawan tayo ng isang taong pinatira natin dito ng libre. Samantala, habang ang lahat ay abala sa itaas, dahan-dahang bumaba si Maya patungo sa maliit na kwarto ng mga katulong. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang anino na gumagapang sa dilim. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Talia nang walang tunog. Nakita niya ang lumang baul ni Talia, ang tanging pag-aari ng babae na naglalaman ng ilang pirasong damit at mga alaala ng kanyang ina. Nang may mapanuyang ng ngiti, kinuha ni Maya ang kumikinang na kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang mga brilyante ay naglalabas ng malamig na liwanag sa gitna ng madilim na silid. Inilagay niya ito sa pinakailalim ng mga damit ni Talia. Itinago sa gitna ng isang lumang Biblia at isang panyo. Dito ka magtatapos, Talia. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan habang muling isinasara ang baul. Ang isang magnanakaw ay walang lugar sa mundong ito, lalo na sa tabi ni Baskara. Kinabukasan, ang payapang umaga ay nagulo ng isang biglaang paghalughog. Pinangunahan ni Doña Amara ang pagpasok sa silid ni Talia. Kasunod si Baskara na may madilim na mukha at si Maya na kunwari ay naguguluhan at malungkot. Ilabas mo ang kwintas, Talia. Huwag mo na kaming paglaruan. Sigaw ni Doña Amara habang itinutulak ang mga gamit ni Talia sa sahig. Wala po akong kinuha, Doña Amara. Maawa po kayo. Hinding-hindi ko po magagawa iyon. Ang pagmamakaawa ni Talia ay nauwi sa hagulhol. Tiningnan niya si Baskara, naghahanap ng kahit isang kislap ng tiwala. Ngunit ang lalaki ay tumingin lamang sa malayo. Nang marating ni Maya ang lumang baul, dahan-dahan niya itong binuksan. Itinaas niya ang mga damit hanggang sa lumitaw ang isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Isang kumikinang na kwintas na tila isang bituin na nahulog sa putikan. Ito ba ang sinasabi mong wala kang kinuha? Ang boses ni Maya ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa labas ng mansyon, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga awtoridad. Ang mga pulang ilaw nito ay nagpapalit-palit sa pader ng mansyon. Hudyat na ang patibong ay tuluyan ng sumara. Ang mga pulis ay pumasok sa loob. Dala ang mga posas na nakatakdang kumulong sa katarungang pilit na ibinabaon ni Maya. Huwag mong itawag ang pangalan ko sa marumi mong bibig, Talia. Mula sa araw na ito, patay ka na sa bahay na ito. Ang boses ni Baskara ay hindi na ang boses ng lalaking nag-alaga sa kanya noong nagdaang gabi. Ito ay mas malamig pa sa yelo, mas matalas pa sa patalim na ibinaon sa kanyang likuran. Nakatayo si Talia sa labas ng malaking pinto ng mansyon, habang ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Ang kanyang mga gamit, ang ilang pirasong kupas na damit at ang lumang baul ay nakakalat na ngayon sa putikan. Itinapon ng mga bodyguard na parang mga basura. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit na hawak ni Talia sa kanyang palad ang maliit na drawing na ibinigay ni Miko. Ito na lamang ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ang huling piraso ng katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Ngunit sa isang iglap, isang marahas na kamay ang humablot nito mula sa kanya. Si Maya, na may suot na kapote, ngunit hindi man lang nababasa ng kahit isang patak ng ulan, ay pinunit ang papel sa harap mismo ng kanyang mukha. Ang mga piraso ng drawing ni Miko ay tinangay ng hangin at lumubog sa maduming tubig sa kanal. Magnanakaw.
Ang bulong ni Maya, sapat na para marinig lamang ni Talia. Ang kanyang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata, na tila nagdiriwang sa bawat patak ng luha ni Talia. Sabi ko sa iyo, Talia, isang pitik ko lang, babalik ka sa putikang pinanggalingan mo. Tumingala si Talia kay Bhaskara na nakatayo sa likod ng salaming bintana sa itaas. Hindi man lang ito gumalaw, hindi man lang ito tumingin sa kanya nang may kahit katiting na awa. Ang katahimikan ni Bhaskara ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Amara. Ito ang kumpirmasyon na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay walang halaga sa mata ng lalaking kanyang minahal. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pag-asa, ay tila isang basong kristal na binitawan mula sa mataas na gusali, na durog sa libu-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo muli. Alisin niyo na yan dito. Nakakasuka ang presensya niya. Sigaw ni Doña Amara mula sa loob ng mansyon. Hinila ng mga bodyguard si Talia. Sa magkabilang braso kinaladkad siya palayo sa pintuan habang ang kanyang mga tuhod ay kumikiskis sa magaspang na semento. Walang lakas na lumaban si Talia. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang tahimik na hagulhol na tanging ang langit lamang ang nakakaalam. Ang bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Narinig niya ang boses ni Miko at Lara na sumisigaw mula sa nursery window. Tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng takot at iyak. Ngunit agad silang hinila palayo ni Maya at ang bintana ay isinara ng may matinding tunog na tila tuluyan ng pinutol ang huling linya ng komunikasyon sa pagitan ni Talia at ng mga bata. Nang marating nila ang malaking gate ng mansyon, marahas siyang itinulak ng mga lalaki patungo sa kalsada. Sumubsob si Talia sa basang lupa, ang kanyang mukha ay nadikitan ng putik at ang kanyang damit ay wala ng pagkakaiba sa basahan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mansyon ng mga Pradana, ang palasyong naging bilangguan ng kanyang puso. Ang malaking bakal na gate ay dahan-dahang sumara. Ang bawat paggalaw nito ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila hudyat ng katapusan. Sa kabila ng mga rehas, nakita ni Talia ang figura ni Maya na nakatayo sa gitna ng bakuran, dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay para mag-wave, isang mapang-uyam na paalam sa babaeng itinuring niyang pinakamalaking hadlang. Naiwan si Talia sa labas, mag-isa sa gitna ng baha at dilim. Ang tubig sa kalsada ay unti-unti nang tumataas at ang bawat patak ng ulan ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at higit sa lahat, wala na siyang karangalan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan? O ito ang simula ng isang galit na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong bagyo? Paano siya mabubuhay kung ang buong mundo ay nakaturo sa kanya bilang isang kriminal? At sino ang pakikinggan ng batas? Ang isang bilyonaryo o ang isang basang katulong na wala kahit singko sa bulsa? Ang bawat hakbang ni Talia sa kahabaan ng bahaing kalsada ng Maynila ay tila isang paghila sa isang mabigat na kadena ng kamalasan. Ang kanyang lumang baul na ngayon ay puno na ng tubig at putik ay mas mabigat pa sa kanyang sariling katawan. Ang lamig ng gabi ay hindi lamang dumidikit sa kanyang balat, kundi nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Sa bawat sasakyang dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang mukha, tila isang paalala ito na sa mata ng lipunan, siya ay wala ng halaga. Napadpad siya sa isang maliit na waiting shed na gawa sa kinakalawang na yero. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, naupo si Talia habang nanginginig ang buong katawan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil itinago niya ito sa kanyang medyas. Basag ang screen nito at halos wala ng battery, ngunit dito nakatago ang lahat ng kanyang lihim, nakuha ng mga bata at ilang mga voice record
na hindi niya inakalang magiging sandata niya balang araw. Isang matandang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, bago ito pumanaw sa probinsya, ay may binigay na maliit na kwaderno na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong natulungan nito noon. Talia, anak, kung sakaling ipagkait sa iyo ng mundo ang katarungan, hanapin mo ang lalaking ito. Utang niya ang kanyang buhay sa ating pamilya. Naalala niyang sabi ng kanyang ina. Gamit ang huling lakas ng kanyang cellphone, hinanap niya ang pangalang Attorney Manuel Ramos, isang abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga mahihirap. Isang taong ang ina ay nailigtas ng nanay ni Talia mula sa isang malalang sakit noong unang panahon. Ito ang konsepto ng utang na loob na pabaligtad. Isang kabutihang itinanim noon na ngayon ay inaasahang magbubunga. Matapos ang ilang oras na paglalakad at pagtatanong sa gitna ng dilim, narating ni Talia ang isang maliit at lumang opisina sa isang eskinita sa Coyapo. Ang pader ay puno ng mga poster ng karapatang pantao at ang amoy ng lumang papel at kape ay bumabalot sa silid. Doon, nakikita niya ang isang lalaking may katandaan na, ngunit may matatalas na mata na tila nakakakita sa kabila ng anumang kasinungalingan. Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa ganitong oras, iya? Ang tanong ni Attorney Ramos, ang boses niya ay malalim at may awtoridad. Ako po si Talia, ang anak ni Elena mula sa Leyte. Halos pabulong na sagot ni Talia bago siya tuluyang bumagsak sa sahig dahil sa sobrang panghihina. Nang magising si Talia, nakahiga na siya sa isang lumang sofa at nakabalot sa isang makapal na kumot. Binigyan siya ng abogado ng isang mainit na tasa ng tsaa. Sa loob ng ilang oras, isinalaysay ni Talia ang lahat. Ang pagmamalupit ni Maya, ang pagkabulag ni Baskara, ang dahan-dahang paglason kay Doña Amara, at ang malungkot na kalagayan ng mga bata. Gusto ko na lang pong magtago, attorney. Gusto ko na lang pong bumalik sa probinsya at kalimutan ang lahat. Umiiyak na, sabi ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Wala akong laban sa kanila. Mayaman sila, makapangyarihan. Ako, isang katulong lang na pinaratangang magnanakaw. Tumayo si Attorney Ramos at lumapit sa bintana. Nakatingin sa ulan na unti-unti nang tumitila. Humarap siya kay Talia nang may seryosong mukha. Talia, pakinggan mo ako ng mabuti. Ang katarungan ay hindi para sa mga sumusuko. Kung aalis ka ngayon, hahayaan mong manalo ang kasamaan. Hahayaan mong mamatay si Doña Amara sa lason at hahayaan mong lumaki ang mga batang iyon sa ilalim ng kamay ng isang demonyo. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Talia. Hindi lang ito tungkol sa iyo, Talia. Hindi lang ito tungkol sa iyong karangalan na niyurakan nila. Tungkol ito sa buhay ng mga bata. Tungkol ito sa pangako mo sa kanilang ina. Mayroon kang ebidensya sa cellphone mo, hindi ba? Mayroon tayong laban, ngunit kailangan mong maging matapang. Napatigil si Talia. Ang imahe ni Miko at Lara na sumisigaw sa bintana ay muling nagbalik sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang isang bagong init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi init ng lagnat, kundi init ng isang galit na may layunin. Ang kanyang mga luha ay natuyo, napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ano pong kailangan kong gawin? Ang tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tumingin si Attorney Ramos sa kanya at tumango. Magsisimula tayo sa pagtitipon ng lahat ng piraso ng katotohanan. Ngunit mag-ingat ka, Talia. Sa oras na magsimula tayo, wala na itong balikan. Handa ka na bang harapin ang mga taong minsang naging mundo mo para lang ibagsak sila? Ang gabi ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa buong lungsod, ngunit para kay Talia, ito ang kanyang pinakamahalagang kakampi. Suot ang isang lumang jacket na may hood at isang simpleng face mask, muling bumalik si Talia sa paligid ng mansyon ng mga Pradana. Ang bawat kanto ng kalsadang ito
ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkahiya, ngunit ang bawat kirot ay nagsisilbi ring gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa tulong ni Attorney Ramos, natutunan ni Talia na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng totoo, kundi tungkol sa pagpapakita ng hindi maikakailang ebidensya. At ang susi sa lahat ng yon ay nasa loob pa rin ng mansyon. Talia, mag-ingat ka. Ang mga bodyguard ni Maya ay laging nakabantay. Ang huling paalaala ni Attorney Ramos sa kanya bago siya bumaba ng sasakyan sa kanto. Dahan-dahang gumapang si Talia sa madilim na bahagi ng pader, malapit sa pintuan ng dirty kitchen kung saan madalas lumalabas ang mga basura. Doon, may isang taong naghihintay sa kanya, si Yaya Lita. Si Yaya Lita ang pinakamatandang katulong sa bahay, ang nakasaksi sa lahat ng kabutihan ni Sofia at ang tahimik na nakakakita sa bawat kalupitan ni Maya. Talia, ikaw ba yan? Ang pabulong na tanong ni Yaya Lita habang dahan-dahang binubuksan ang maliit na gate. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa takot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Opo, Nailita, ako po ito, sagot ni Talia, sabay hawak sa kulubot na kamay ng matanda. Nandito ang lahat, Talia. Ang mga resibo ng mga gamot na binibili ni Maya sa lihim na butika at ang recorder na itinago ko sa ilalim ng kama ni Doña Amara. Narinig ko siya kagabi, Talia. Sinasabi niya sa telepono na malapit na siyang magtagumpay at itatapon na niya si Baskara kapag nakuha na niya ang lahat. Ang bawat salita ni Yaya Lita ay tila isang tipak ng katotohanan na dahan-dahang bumubuo sa larawan ng pagtataksil. Kinuha ni Talia ang mga ebidensya ng may panginginig ang mga kamay. Salamat po, Nailita. Malaking tulong po ito, pero kailangan ko ring malaman. Kumusta po ang mga bata? Napayuko si Yaya Lita at muling umiyak ng tahimik. Kinakandado ni Maya ang pinto ng kanilang silid tuwing gabi. Talia, ayaw silang pakainin ng maayos hanggat hindi sila sumusunod sa gusto niya. Si Miko, laging tinatawag ang pangalan mo habang natutulog. Ang impormasyong yun ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Talia. Ang kanyang galit ay lalong nag-alab. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng isang malakas na tunog ng pag-apak sa mga tuyong dahon sa labas ng pader. Ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay biglang tumama sa kanilang direksyon, tila isang matalas na mata na naghahanap ng biktima sa gitna ng dilim. Sino iyan? Anong ginagawa niyo riyan? Ang boses ng isa sa mga bodyguard ni Maya ay umalingaw-ngaw, puno ng banta at awtoridad. Mabilis na itinulak ni Yaya Lita si Talia patungo sa madilim na bahagi ng mga halaman. Tumakbo ka na, Talia. Huwag kang lilingon. Iligtas mo ang mga bata. Narinig ni Talia ang mabilis na yabag ng mga paa ng bodyguard na papalapit sa kinalalagyan ni Yaya Lita. Nakita niya mula sa kanyang pinagtataguan ang anino ng lalaki na hawak na ang braso ng matanda. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kung lalabas siya para iligtas si Yaya Lita, mawawala ang lahat ng ebidensya at ang pagkakataon para sa katarungan. Ngunit kung tatakbo siya, hahayaan niyang mapahamak ang taong tanging tumulong sa kanya. Isang matinding dilema ang humati sa kanyang pagkatao. Habang ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang pinagtataguan, isang malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang ang bodyguard ay isang hakbang na lamang ang layo mula sa pagkakadiskubre sa kanya. Paano siya makakatakas nang hindi nawawala ang huling pag-asa para sa katotohanan? At ano ang gagawin ni Maya kapag nalaman niyang muling nagbalik ang babaeng itinuring na niyang patay? Ang hangin sa loob ng nursery ay tila naging stagnant at tuyo simula nang mawala si Talia. Ang dating masayang silid na punong-puno ng mga kwento at tawanan ay naging isang malamig na kahon ng kalungkutan. Si Miko ay nakahiga sa kanyang maliit na kama,
Ang bawat paghinga niya ay lumilikha ng isang marahang pito na tila isang hiling para sa tulong na hindi dumating. Ang kanyang mga mata ay malalim at may madidilim na bilog sa ilalim, tanda ng maraming gabing walang sapat na tulog at pagkain. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Lara sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Tinitingnan niya ang pintuan na nakasara at may tunog ng pag-lock mula sa labas. Simula nang mapaalis si Talia, ginawa na silang mga bilanggo ni Maya sa sarili nilang tahanan. Ate, gusto ko na po kay Yaya Talia. Ang mahinang ungol ni Miko, ang kanyang boses ay paos at puno ng hapis. Bakit po ba siya umalis? Sabi ni Tita Maya, ninakawan daw tayo ni Yaya. Huwag kang maniniwala doon, Miko. Sagot ni Lara. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Kilala natin si Yaya. Hindi niya magagawa iyon. Sinisiraan lang siya ni Tita Maya para magalit tayo sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang tunog ng mga yabag sa pasilyo, ang matatalim na hakbang ng mga takong ni Maya. Agad na naniga sa takot ang dalawang bata. Bumukas ang pinto at pumasok si Maya. May suot na mapanuyang ng ngiti at may dalang isang mangkok ng lugaw na tila wala man lang kahit anong lasa. O mga bata, kain na. Huwag niyo na akong pahirapan pa dahil marami akong ginagawa. Ang boses ni Maya ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanilang espiritu. Tita, masama po ang pakiramdam ni Miko. Kailangan niya po ng gamot. Ang matapang na sabi ni Lara habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Maya. Tumawa si Maya, isang tunog na walang bakas ng kahit anong katuwaan. Nag-iinarte lang ang batang iyan dahil gusto niyang makuha ang atensyon ng daddy niyo. At tandaan niyo, wala si Talia rito para amuhin kayo. Kung hindi kayo kakain, bahala kayo. Mas mapapadali ang trabaho ko. Nang lumabas si Maya at iwanan ng pinto na hindi gaanong nakasara dahil sa pagmamadali nitong sagutin ng isang tawag, nakakita si Lara ng isang pagkakataon. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa labas ng pinto, naiwan ni Maya ang kanyang lumang cellphone. Alam ni Lara na ito ang tanging paraan para makausap si Talia. Dahan-dahang lumabas si Lara. Ang kanyang mga paa ay hindi lumilikha ng kahit anong tunog sa makapal na carpet. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na bumalik sa loob ng nursery. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ni Talia. Nakabisado niya dahil ito ang laging ginagamit ni Talia para tawagan ang kanilang probinsya. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng puso sa katahimikan ng silid. Isang sagot, isang boses sa kabilang linya. Hello? Talia, Yaya, tulungan niyo po kami. Ang bulong ni Lara, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. May sakit po si Miko at ayaw kaming pakainin ni Tita Maya. Ngunit bago pa man makasagot si Talia, ang pinto ng nursery ay marahas na bumukas. Nakatayo roon si Maya. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit tila isang halimaw na naghahanap ng biktima. Mabilis niyang nilapitan si Lara at marahas na hinablot ang cellphone mula sa kamay ng bata. Ganyan na ba kayo katuso? Gaya-gaya kayo sa magnanakaw na yaya niyo? Sigaw ni Maya. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa malambot na pisngi ni Lara ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang marahas na tunog na nagpatigil sa mundo ng dalawang bata. Napasandal si Lara sa pader. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit. Wag niyo nang susubukang makipag-usap sa babaeng iyan, kundi mas malala pa rito ang matatanggap niyo. Banta ni Maya, habang dinuduro ang dalawang bata na ngayon ay magkayakap na sa takot sa ibabaw ng kama. Sa labas ng bintana, ang langit ay tila nagbabanta ng isa pang unos. Sa loob ng nursery, ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa huling pag-asa ng mga bata. Ngunit sa kabilang linya ng telepono,
Narinig ni Talia ang lahat, ang sampal, ang sigaw, at ang iyak ng mga batang itinuturing niyang anak. Ang kanyang puso ay tila sumabog sa galit at pait. Ang tanong ay hindi na kung paano siya babalik, kundi kung anong paraan ang gagamitin niya para siguraduhing hinding-hindi na muling makakahipo si Maya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ma, Ang hangin sa loob ng nursery ay tila naging stagnant at tuyo simula nang mawala si Talia. Ang dating masayang silid na punong-puno ng mga kwento at tawanan ay naging isang malamig na kahon ng kalungkutan. Si Miko ay nakahiga sa kanyang maliit na kama. Ang bawat paghinga niya ay lumilikha ng isang marahang pito na tila isang hiling para sa tulong na hindi dumating. Ang kanyang mga mata ay malalim at may madidilim na bilog sa ilalim. Tanda ng maraming gabing walang sapat na tulog at pagkain. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Lara sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Tinitingnan niya ang pintuan na nakasara at may tunog ng pag-lock mula sa labas. Simula nang mapaalis si Talia, ginawa na silang mga bilanggo ni Maya sa sarili nilang tahanan. Ate, gusto ko na po kay Yaya Talia. Ang mahinang ungol ni Miko. Ang kanyang boses ay paos at puno ng hapis. Bakit po ba siya umalis? Sabi ni Tita Maya, ninakawan daw tayo ni Yaya. Huwag kang maniniwala doon, Miko. Sagot ni Lara. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Kilala natin si Yaya. Hindi niya magagawa iyon. Sinisiraan lang siya ni Tita Maya para magalit tayo sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang tunog ng mga yabag sa pasilyo, ang matatalim na hakbang ng mga takong ni Maya. Agad na nanigas sa takot ang dalawang bata. Bumukas ang pinto at pumasok si Maya. May suot na mapanuyang gandang ngiti at may dalang isang mangkok ng lugaw na tila wala man lang kahit anong lasa. O mga bata, kain na. Huwag niyo na akong pahirapan pa dahil marami akong ginagawa. Ang boses ni Maya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanilang espiritu. Tita, masama po ang pakiramdam ni Miko. Kailangan niya po ng gamot. Ang matapang na sabi ni Lara habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Maya. Tumawa si Maya, isang tunog na walang bakas ng kahit anong katuwaan. Nag-iinarte lang ang batang iyan dahil gusto niyang makuha ang atensyon ng daddy niyo. At tandaan niyo, wala si Talia rito para amuhin kayo. Kung hindi kayo kakain, bahala kayo. Mas mapapadali ang trabaho ko. Nang lumabas si Maya at iwanan ng pinto na hindi gaanong nakasara dahil sa pagmamadali nitong sagutin ang isang tawag, nakakita si Lara ng isang pagkakataon. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa labas ng pinto, naiwan ni Maya ang kanyang lumang cellphone. Alam ni Lara na ito ang tanging paraan para makausap si Talia. Dahan-dahang lumabas si Lara. Ang kanyang mga paa ay hindi lumilikha ng kahit anong tunog sa makapal na carpet. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na bumalik sa loob ng nursery. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ni Talia na kabisado niya dahil ito ang laging ginagamit ni Talia para tawagan ang kanilang probinsya. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng puso sa katahimikan ng silid. Isang sagot, isang boses sa kabilang linya. Hello? Talia? Yaya, tulungan niyo po kami. Ang bulong ni Lara, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. May sakit po si Miko at ayaw kaming pakainin ni Tita Maya. Ngunit bago pa man makasagot si Talia, ang pinto ng nursery ay marahas na bumukas. Nakatayo roon si Maya. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit tila isang halimaw na naghahanap ng biktima. Mabilis niyang nilapitan si Lara at maras. Nahinablot ang cellphone mula sa kamay ng bata. Ganyan na ba kayo katuso? Gaya-gaya kayo sa magnanakaw na yaya niyo. Sigaw ni Maya.
Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa malambot na pisngi ni Lara ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, isang marahas na tunog na nagpatigil sa mundo ng dalawang bata. Napasandal si Lara sa pader, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit. Wag na wag niyo nang susubukang makipag-usap sa babaeng iyan, kundi mas malala pa rito ang matatanggap niyo, banta ni Maya, habang dinuduro ang dalawang bata na ngayon ay magkayakap na sa takot sa ibabaw ng kama. Sa labas ng bintana, ang langit ay tila nagbabanta ng isa pang unos. Sa loob ng nursery, ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa huling pag-asa ng mga bata. Ngunit sa kabilang linya ng telepono, narinig ni Talia ang lahat, ang sampal, ang sigaw, at ang iyak ng mga batang itinuturing niyang anak. Ang kanyang puso ay tila sumabog sa galit at pait. Ang tanong ay hindi na kung paano siya babalik, kundi kung anong paraan ang gagamitin niya para siguraduhing hinding-hindi na muling makakahipo si Maya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang mansyon ng mga Pradana ay tila isang higanting dulaan na nababalot ng mga bulaklak na puti at mga kumukititap na ilaw. Ang amoy ng mamahaling orkidya ay humahalo sa amoy ng pintura at bagong lulutong pagkain para sa nalalapit na pagdiriwang. Sa bawat kanto, may mga manggagawa na abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Ngunit sa likod ng marangyang anyo ng bahay, may isang matinding kadiliman na patuloy na gumagapang sa mga pasilyo. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Bhaskara sa harap ng salamin. Suot niya ang isang mamahaling tuxedo, ngunit ang kanyang anyo ay tila isang lalaking pasan ng buong mundo. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng katuwaan para sa sarili niyang engagement party. Hawak niya sa kanyang mga daliri ang kanyang lumang wedding ring, ang singsing nila ni Sofia, na tila isang huling angkla sa nakaraang puno ng tunay na pag-ibig. Mahal, bakit parang napakalalim ng iniisip mo? Ang malambing na boses ni Maya ay bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa silid na suot ang isang gown na gawa sa mamahaling tela na kumikinang sa bawat galaw niya. Niyakap niya si Bhaskara mula sa likuran, ngunit naramdaman ni Bhaskara ang paninigas ng sarili niyang katawan. Iniisip ko lang ang mga bata, Maya. Parang lalo silang naging matahimik simula nang mawala si Talia. Ang boses ni Bhaskara ay puno ng pag-aalinlangan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Maya, ngunit mabilis din itong bumalik sa pagiging maamo. Naku Bhaskara, huwag mo na silang alalahanin. Nag-a-adjust lang ang mga bata. At saka, kasalanan din iyon ng babaeng iyon dahil binigyan niya sila ng maling pag-asa. Mas mabuti nang na ngayon pa lang ay masanay na silang ako na ang tatayo nilang ina. Para rin ito sa merger ng kumpanya natin at sa karangalan ng pamilya, hindi ba? Sa kabilang dulo ng mansyon, si Doña Amara ay nakaupo sa kanyang silyente, tila isang reyna na nawawala sa sariling kaharian. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Ang laso na dahan-dahang ipinapatikim sa kanya ni Maya ay unti-unti nang sumisira sa kanyang alaala. Ngunit ang tanging bagay na nananatili sa kanyang isipan ay ang hiya. Ang takot na mapahiya ang kanilang pangalan sa harap ng mga bisitang bilyonaryo bukas. Bhaskara, siguraduhin mong walang magiging aberya bukas. Ang paos na utos ng matanda nang dumaan ang anak sa kanyang silid. Ang karangalan ng mga Pradana ang nakataya rito. Habang ang mansyon ay abala sa pagpapanggap sa isang maliit at madilim na opisina sa Quiapo, nakaupo si Talia at Attorney Ramos. Ang liwanag ng isang maliit na lampara ang tanging nagbibigay ng anino sa kanilang mga muka. Gamitin mo ito, Talia, para magsilbing gabay mo sa pagharap sa mga lobo bukas, ang sabi ng abogado. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang katauhan ay hindi na ang basang katulong na itinapon sa ulan. Siya ay isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya.
Bumalik ang eksena sa mansyon nang ang tunog ng isang sasakyan ay huminto sa labas ng gate. Isang lalaki na nakauniforme ng courier ang nag-abot ng isang malaking sobre para kay Baskara. Eksakto namang pababa si Baskara ng hagdan at aktong kukunin ang sobre nang mabilis na sumulpot si Maya mula sa kung saan. Ako na ang kukuha niyan, mahal. Baka business documents lang yan. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo sa huling gabi ng iyong pagiging binata. Ang mabilis na sabi ni Maya, sabay hablot sa sobre bago pa man ito mahawakan ni Baskara. Nakita ni Baskara ang pagmamadali sa mga galaw ni Maya. Isang bagay na muling nagtanim ng maliit na buto ng pagdududa sa kanyang isipan. Ano yon, Maya? Bakit parang kailangan mong ikaw ang kumuha? Wala ito, mahal. Isang wedding planner gift lang marahil. Ang sagot ni Maya nang may pilit na tawa. Ngunit nang makatalikod siya, ang kanyang muka ay agad na naging seryoso. Mabilis siyang naglakad patungo sa banyo at doon ay binuksan ng sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sa loob ng sobre ay may mga litrato ng kanyang lihim na pakikipagkita sa lalaking kasabwat niya at isang sulat na may nakasulat na, "Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon. Magkita-kita tayo sa party." Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang pinupunit niya ang mga litrato at itinapon ang mga ito sa inidoro. Pilit na pinapadaloy ang tubig upang mawala ang ebidensya. Ang tunog ng tubig na bumubuhos ay tila tunog ng isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang pagbagsak. Sino ang nagpadala ng sobrang iyon? At paano niya mapipigilan ang bagyong nakatakdang sumira sa kanyang pinapangarap na kasal sa susunod na araw? Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng grand ballroom ng mga pradana ay tila libu-libong mga mata na nakamasid sa bawat galaw ng mga piling panauhin. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at kristal, habang ang tunog ng mga violin ay nagbibigay ng isang mapayapang himig na tila nagkukubli sa mga lihim na nakabaon sa ilalim ng mansyon. Si Maya, na suot ang isang gown na kasing puti ng perlas, ay nakatayo sa tabi ni Baskara habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang bawat ngiti niya sa mga bisita ay tila isang pagdiriwang ng kanyang ganap na tagumpay. Napaka-perpektong magkapareha ang bulong ng isang mayamang ginang sa kabilang lamesa. Sadyang biniyayaan ang pamilyang Pradana ng kagandahan at yaman. Si Baskara ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pormalidad. Sa kabila ng marangyang paligid, ang kanyang isipan ay lumilipad sa nursery kung saan ang kanyang mga anak ay muling tumangging bumaba para sa selebrasyon. Naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na mayroong isang bagay na sadyang mali sa gabing ito. Eksaktong itataas na ni Maya ang kanyang baso para sa isang toast nang ang malaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga violin ay unti-unting humina hanggang sa mabalot ang buong silid ng isang nakabibinging katahimikan. Isang babae ang pumasok. Hindi siya suot ang uniforme ng isang katulong at hindi rin siya mukhang basang-basahan. Suot ni Talia ang isang simpleng asul na dress na nagpatingkad sa kanyang likas na ganda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matigas na liwanag na hindi kailanman nakita ng mga Pradana noon. Naglakad siya sa gitna ng ballroom ng may dignidad. Bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila isang pagbawi sa kanyang karangalang niyurakan. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Ang boses ni Maya ay nanginginig sa galit. Ang kanyang anghel na mukha ay biglang napalitan ng isang anyo ng pagkamuhi. "Guard! Bakit niyo hinayaang makapasok ang magnanakaw na ito?" Tiningnan ni Talia si Maya ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. "Nandito ako, Maya. Hindi para magnakaw. Nandito ako para ibalik sa inyo ang lahat ng kasinungalingang itinanim nyo sa bahay na ito." Lalapit na sana ang mga bodyguard upang kaladkarin si Talia nang biglang itaas ni Attorney Ramos
ang kanyang kamay mula sa likuran ni Talia. Huwag niyong hahawakan ng kliyente ko kung ayaw niyo ng karagdagang demanda. Nagkagulo ang mga bisita. Si Bhaskara ay napahakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Talia nang may hindi maipaliwanag na emosyon. Talia, anong ibig sabihin nito? Bhaskara, bago mo ako itaboy muli, tingnan mo muna ang sorpresang inihanda ng iyong magiging asawa. Ang boses ni Talia ay malamig at puno ng awtoridad. Itinuro niya ang malaking projector screen sa likuran ng stage na dapat sana ay magpapakita ng mga romantikong litrato ni Bhaskara at Maya. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa screen. Ngunit sa halip na mga larawan ng pag-ibig, isang madilim na video ang lumabas. Ito ay kuha mula sa loob ng nursery. Isang video kung saan kitang-kita ang marahas na pagtrato ni Maya sa mga bata. Ang paraan kung paano niya itinutulak si Miko at sinasampal si Lara habang ang mga ito ay umiiyak nang walang malay. Isang kolektibong singhap ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga bisitang kanina ay pumupuri kay Maya ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Si Maya ay naging maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang baso ng alak ay nahulog mula sa kanyang hawak. Ang pagbasag nito sa sahig ay tila tunog ng kanyang sariling pagbagsak. Tumingin si Bhaskara sa screen, pagkatapos ay kay Maya. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa matinding galit na ngayon lamang niya naramdaman. Maya, anong kalupitan ito? Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang audio recording ng pakikipag-usap ni Maya sa isang estranghero tungkol sa paglason kay Doña Amara at ang paglilipat ng mga ari-arian ni Bhaskara. Bawat salita ni Maya sa recording ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nagitla ang lahat nang biglang mag-collapse si Doña Amara sa kanyang selyente. Habang si Maya, sa gitna ng kanyang pagkapahiya, ay tumingin kay Talia nang may purong baliw na galit. Sa isang iglap, kinuha ni Maya ang isang kutsilyo mula sa lamesa ng buffet at mabilis na sumugod patungo kay Talia. Papatayin kita, Talia. Sinira mo ang buhay ko. Ang sigaw ni Maya ay tila galing sa ilalim ng lupa. Napapikit ang mga bisita sa takot. Si Bhaskara ay huli na para mamagitan. Ang kislap ng talim ng kutsilyo ay tumama sa liwanag ng chandelier habang papalapit ito sa dibdib ni Talia. Ang lahat ay tila tumigil. Ang bawat hininga ay naputol, habang ang katarungan at kamatayan ay nagtatagpo sa gitna ng marangyang ballroom. Bitawan mo ang patalim na iyan, Maya. Huwag mo nang dagdagan ang iyong kasalanan. Ang sigaw ni Bhaskara ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng puot at matinding pagkadismaya. Sa isang iglap, bago pa man madampi ng dulo ng kutsilyo ang dibdib ni Talia, ay mabilis na hinawakan ni Bhaskara ang pulso ni Maya. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ng bakal sa marmol na sahig ang bumasag sa katahimikan. Kasunod ang pagkalat ng mga piraso ng kristal mula sa mga basong nasagi sa kaguluhan. Ang kutsilyong dapat sana ay tatapos sa buhay ni Talia ay ngayon ay wala ng silbi. Tila isang simbolo ng kapangyarihan ni Maya na tuluyan ng naglaho. Napasandal si Maya sa buffet table. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng panginginig. Bhaskara, makinig ka. Ginawa ko lang ito para sa atin, para sa kinabukasan natin. Ang babaeng iyan, gusto niya tayong sirain. Ang pagmamakaawa ni Maya ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Pilit na gumagamit ng gaslighting kahit na ang katotohanan ay nakapaskil na sa dambuhalang screen sa likuran nila. Wala ka nang sasabihin na paniniwalaan ko, Maya. Ang bawat salita mo ay lason at ang bawat haplos mo ay may kasamang patalim. Ang boses ni Bhaskara ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Tumingin siya kay Talia na nakatayo pa rin ng tuwid at hindi man lang kumurap sa harap ng panganib. Sa sandaling iyon,
Nakita ni Baskara ang sarili niyang kamangmangan, ang paraan kung paano niya pinaniwalaan ang isang demonyo at itinaboy ang anghel na nagligtas sa kanyang mga anak. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya sa ballroom. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at may dalang awtoridad. Mabilis nilang pinaligiran si Maya. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ng ginang ay tila isang hudyat ng katarungang matagal na ipinagkait. Mamaya, sumama po kayo sa amin ng matiwasay. Nahaharap kayo sa mga kasong child abuse, attempted murder, at falsification of documents, ang sabi ng isang opisyal. Habang kinaladkad si Maya palabas, dumaan siya sa harap ni Doña Amara. Ang matandang Doña, na ngayon ay inaalalayan ng mga medical staff, ay tumingin kay Maya nang may purong pandidiri at matinding hiya. Isang malakas na sampal ang ibinigay ng Donya kay Maya. Isang sampal na hindi lamang para sa pananakit sa mga bata, kundi para sa pagyurak sa dangal ng pamilyang Prada na. Akala ko ay ikaw ang magliligtas sa amin, ngunit ikaw pala ang ahas na papatay sa aking pamilya. Ang paos na sabi ni Doña Amara bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas sina Miko at Lara. Nang makita nila si Talia, tila nagliwanag ang buong ballroom. Hindi nila tiningnan ang kanilang ama at hindi rin sila natakot sa mga pulis. Tumakbo ang dalawang bata patungo kay Talia at mahigpit siyang niyakap sa baywang. Yaya! Yaya Talia! Huwag ka na pong aalis! Ang iyak ni Miko ay sapat na upang durugin ang puso ng kahit sinong nakikinig. Sa harap ng lahat ng mga bilyonaryo at makapangyarihan sa Manila, ang isang abang katulong ay naging pinakamahalagang tao sa silid. Ang pagmamahal na ibinigay ni Talia sa mga pana ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang brilyante na nasa leeg ng mga bisita. Dahan-dahang lumapit si Baskara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang buong pagkatao ay nakayuko sa harap ni Talia. Isang bilyonaryo na ngayon ay mukhang isang batang nawawala. Talia, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa sigaw ng mga anak ko. Ang pagsamo ni Baskara ay sapat na upang maramdaman ang bigat ng kanyang pagsisisi. Inabot niya ang kamay ni Talia, ngunit dahan-dahang iniwas ni Talia ang kanyang palad. Hindi sapat ang patawad para sa mga pasang iniwan ni Maya sa mga bata, Sir Baskara, at hindi sapat ang luha para mabuo ang pusong dinurog niyo noong gabi ng bagyo. Ang boses ni Talia ay mahinahon, ngunit may pinalidad. Nandito ako para sa katarungan, hindi para sa inyo. Tinalikuran ni Talia si Baskara. Hawak-hawak ang mga kamay ng mga bata habang ang mga ito ay ayaw bumitaw. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang mahalagang dokumento ang inabot ni Attorney Ramos kay Baskara. Iyan ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Maya sa inyong mga lupain sa Leyte. Ligtas na ang ari-arian niyo, Sir Baskara. Pero ang tanong, ligtas pa ba ang inyong pamilya? Naiwan si Baskara sa gitna ng ballroom, mag-isa sa ilalim ng mga chandelier na tila naging mga saksi sa kanyang ganap na pagkatalo bilang isang ama at isang lalaki. Habang pinapanood niyang naglalakad palayo si Talia kasama ang kanyang mga anak, naramdaman niya ang isang matinding takot, ang takot na baka tuluyan nang nawala ang tanging babaeng tunay na nagpahalaga sa kanyang pamilya, nang higit pa sa anumang yaman. Ang marahang paghampas ng alon sa pampang ng Leyte ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga mapapait na alaala ni Talia. Malayo sa maingay at mapanghusgang mundo ng Maynila, ang amoy ng ngalat ng dagat at ang sariwang hangin mula sa mga puno ng niyog ang naging tanging lunas sa kanyang sugatang kaluluwa. Wala na ang uniforme ng katulong, suot na niya ang isang simpleng duster na bulaklakin, habang ang kanyang mga paa ay malayang nakabaon sa mainit na buhangin. Ilang buwan na ang lumipas simula ng gabi ng paghuhukom sa mansyon ng mga Pradana.
Sa tulong ni Attorney Ramos at mula sa maliit na pondong itinabi niya, nakapagtayo si Talia ng isang maliit na silid-aralan sa ilalim ng mga puno para sa mga batang mahihirap sa kanilang barangay. Dito, siya ay hindi na si Talia nakatulong, kundi si Teacher Talia, isang babaeng may pangarap at may boses na pinakikinggan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling naghihintay. Isang anino ng nakaraan na hindi niya tuluyang maibaon. Isang hapon, habang abala si Talia sa pag-aayos ng mga lumang libro sa kanyang silid-aralan, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle sa kanilang nayon. Ito ay isang tunog na pamilyar sa kanya mula sa nakaraan. Tumigil ang kanyang mundo nang makita niya ang isang lalaking pababa mula sa sasakyan. Hindi ito ang Bhaskara Pradana na nakilala niya. Wala ang mamahaling tuksido, wala ang matikas na postura ng isang bilyonaryo, at wala ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mukha ay halatang pinatanda ng pagsisisi at pagod. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yaman at kapangyarihan, ay ngayon ay puno ng pagpapakumbaba. Talia! Ang tanging nabigkas ni Bhaskara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila ba ang bawat letra ng pangalan ni Talia ay may dalang bigat ng 1,000 humingi ng tawad. Napatigil si Talia. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa hawak na libro. Anong ginagawa niyo rito, Sir Bhaskara? Akala ko ba ay abala kayo sa inyong kumpanya at sa inyong marangyang buhay sa Maynila? Umiling si Bhaskara at dahan-dahang lumapit. Ngunit huminto siya sa isang distansyang nagpapakita ng respeto. Iniwan ko na ang lahat, Talia. Ibinigay ko na ang pamamahala ng kumpanya sa Board of Directors. Hindi pala pera ang kailangan ko, kundi ang matutong maging isang ama at ang matutong maging isang taong karapat-dapat sa iyong kapatawaran. Sa likuran ni Bhaskara, bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang 2 batang mabilis na tumakbo patungo kay Talia. Yaya Talia! Yaya! Ang sigaw ni Miko at Lara habang sumusubsob sa kanyang mga bisig. Ang init ng kanilang mga yakap ay tila isang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa puso ni Talia. Tumingin si Talia kay Bhaskara at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking matagal na niyang hinahanap sa likod ng maskara ng isang bilyonaryo. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay malalim pa rin. Hindi sapat ang pagpunta rito para mabura ang lahat, Bhaskara. Ang mahinahong sabi ni Talia habang hinahaplos ang buhok ni Lara. Ang kapatawaran ay isang mahabang landas. Alam ko, sagot ni Bhaskara habang tumitingin sa malawak na dagat. Kaya naman nagrenta ako ng isang maliit na bahay sa dulo ng barangay na ito. Handa akong magtanim, handang mangisda, at handang maghintay hanggat sabihin mo na handa ka na ring buksan muli ang iyong puso. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa kanilang 4, lumilikha ng mahahabang anino sa buhanginan. Isang bagong kabanata ang nagsisimula, ngunit ang tanong na nananatili sa isipan ni Talia ay, kaya ba ng tunay na pag-ibig na hilumin ang mga peklat ng isang malupit na nakaraan? At sapat ba ang pagsisisi ni Bhaskara upang muling itayo ang isang pamilyang winasak ng kasinungalingan? Ang bawat umaga sa Leyte ay nagsisimula sa isang malumanay na paghalik ng sinag ng araw sa mga dahon ng niyog, isang kaibahan sa maingay at madilim na mga umaga ni Talia sa mansyonon ng mga Pradana. Lumipas ang ilang linggo, simula nang dumating si Bhaskara, at sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting tinutuklap ng payapang buhay sa probinsya ang makapal na balat ng pagiging bilyonaryo ng lalaki. Nakita ni Talia si Bhaskara mula sa bintana ng kanyang maliit na silid-aralan. Ang lalaki ay kasalukuyang tumutulong sa mga mangingisda sa paghila ng lambat mula sa dagat. Ang kanyang balat ay bahagyang namula at umitim dahil sa sikat ng araw. At ang kanyang mga kamay,
na dati ay tanging panulat at mamahaling relo lamang ang hawak, ay ngayon ay puno ng gasgas mula sa magaspang na lubid at alat ng dagat. Ngunit sa kabila ng pagod, may isang uri ng liwanag sa kanyang mukha na hindi kailanman nakita ni Talia sa Maynila. Ang liwanag ng isang taong nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng kawalan. Teacher Talia, tingnan niyo po si Daddy. Marunong na po siyang maglinis ng isda. Ang masayang sigaw ni Miko habang tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na timba. Ngumiti si Talia. Isang ngiting hindi napilit. Ang golden moment ng araw na yon ay ang makita ang mag-ama na nagtatawanan habang basa ng tubig dagat, malayo sa mga formalidad at kasungitan ng kanilang nakaraan. Ang sugat sa puso ni Talia ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang mahusay na gamot na dahan-dahang nagbubuo sa kanyang nadurog na pagkatao. Nang lumubog ang araw at naging kulay kahel at lila ang langit, naglakad si Talia patungo sa damping pasigan. Doon, nakita niya si Baskara na nakaupo sa isang malaking troso, nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Dahan-dahang tumabi si Talia sa kanya. Ang tunog ng kanilang pag-upo sa buhanginan ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, Baskara? Ang tanong ni Talia, ang kanyang boses ay tila sumasabay sa marahang paghampas ng mga maliliit na alon sa pampang. Hindi mo kailangang magpanggap na mahirap para lang makuha ang kapatawaran ko. Humarap si Baskara sa kanya at sa liwanag ng namumuong buwan, nakita ni Talia ang katapatan sa kanyang mga mata. Hindi ito pagpapanggap, Talia. Noong nasa Maynila ako, akala ko ang yaman ang magbibigay sa akin ng lahat. Ngunit nang mawala ka at nang makita ko ang kalupitan ni Maya sa mga bata, na-realize ko na ako ang pinakamahirap na tao sa mundo dahil wala akong kakayahang makita ang tunay na pagmamahal sa harap ko. Kinuha ni Baskara ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, ngunit hindi ito naglalaman ng brilyante o ginto. Sa loob nito ay ang maliit na krus na kwintas ni Talia na muling napaayos ni Baskara at isang maliit na shell na nakuha ni Miko sa dagat. Talia, hindi ako nandito para bilhin ang iyong puso. Nandito ako para hilingin na bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na maaari tayong bumuo ng isang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi nakabatay sa utang na loob, kundi sa respeto at pagkakapantay-pantay. Ang pagsamo ni Baskara ay sapat na upang maramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang sariling puso. Hinawakan ni Baskara ang kamay ni Talia at sa pagkakataong ito, hindi iniwas ni Talia ang kanyang palad. Ang init ng kanilang mga balat na nagdidikit ay tila isang pangako ng bagong simula. Handa ka bang magsimula muli, Talia? Ang tanong ni Baskara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot sa posibleng sagot. Handa ka bang magsimula muli? Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang 2 taong nagmamahalan at bilang magulang sa 2 batang labis kang minamahal. Tumingin si Talia sa mga bituin sa langit, pagkatapos ay sa mga bata na naglalaro pa rin sa di kalayuan. Ang katahimikan ay tila tumagal ng 1 dekada. Sa gitna ng hanging dagat at ng amoy ng kalayaan, kailangan ng magdesisyon ni Talia. Ang kanyang susunod na sasabihin ang magtatakda kung ang kanilang kwento ay magtatapos sa isang malungkot na paalam o sa isang bagong buhay na puno ng liwanag. Baskara. Simula ni Talia habang ang isang maliit na luha ng katuwaan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. 3 taon na ang lumipas. Simula ng talikuran ni Natalia at Baskara ang marangyang ingay ng Maynila. Ang dating bilyonaryo na kinatatakutan sa boardroom ay isa na ngayong iginagalang na pinuno ng kooperatiba ng mga mangingisda sa Leyte. Ang kanyang mga kamay ay hindi na makinis, ngunit ang bawat kalyo nito ay nagsisilbing marka ng kanyang katapatan sa bagong buhay na kanyang pinili. Si Talia naman ay hindi na lamang teacher sa kanilang nayon,
Siya na ang tumatayong ina sa isang lumalaking komunidad at higit sa lahat, ang reyna ng isang tahanang itinayo sa ibabaw ng katotohanan. Ang mansyon ng mga Pradana sa Maynila ay ibinenta na at ang malaking bahagi ng pinagbentahan ay itinulong sa mga orphanage at charity. Ang tanging naiwan sa kanila ay ang kanilang bahay sa tabing dagat, isang bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento na laging puno ng amoy ng bagong lulutong kakanin at halakhak ng mga bata. Si Miko ay isa ng masiglang bata na mahilig sa pagguhit, habang si Lara ay nagpapakita na ng talino at malasakit sa kapwa. Tila bitbit ang espiritu ng kanyang yumaong ina na si Sofia. Sa malayo, sa loob ng malamig na pader ng kulungan, si Maya ay nagninilay sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng nalamlam at ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa paraan kung paano siya tuluyang kinalimutan ng mundong pilit niyang nakuha sa masamang paraan. Si Doña Amara naman ay mapayapang pumanaw 2 taon na ang nakalilipas matapos niyang hingin ang personal na kapatawaran kay Talia at masaksihan ang tunay na kaligayahan ng kanyang apo sa ilalim ng pangangalaga ng babaeng dati niyang minaliit. Isang hapon, habang nakaupo si Natalia at Baskara sa balkonahe, bitbit ang kanilang bunso. Isang sanggol na may mga mata ni Talia at ngiti ni Baskara. Isang malalim na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikang puno ng lihim, kundi ang katahimikang puno ng pasasalamat. Talia, mahinang tawag ni Baskara habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng asawa. Salamat sa hindi pagsuko sa akin noong ako ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ngumiti si Talia at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang kumpirmasyon ng kanilang tagumpay. Ang pag-ibig, Baskara, ay parang dagat. May mga oras na ito ay maalon at mapanganib, ngunit kapag natutunan mong sumabay sa daloy at manatiling tapat, palagi ka nitong ibabalik sa pampang kung saan ka ligtas. Dito nagtatapos ang kanilang kwento. Hindi sa ginto, hindi sa mga brilyante, kundi sa isang simpleng buhay na punong-puno ng pag-ibig. Ang abang katulong na dati ay itinapon sa ulan, ay ngayon ay mayroon ng sariling langit. Isang langit na hinding-hindi na muling mababalot ng ulap ng kasinungalingan. Sa bawat paglubog ng araw sa Leyte, may dalang paalala ang hangin na ang tunay na yaman ay nasa loob ng pusong marunong magmahal, magpatawad at magtiis hanggang sa huli. At sa paglubog ng araw na yon sa Leyte, natapos ang isang mahabang gabi ng pagtitiis at nagsimula ang isang bukang liwayway ng pag-asa na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong bagyo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at sa pagpapahiram ng inyong mga pandinig hanggang sa huling bahagi ng ating kwento. Habang hinahabi ko ang mga huling salita ng nobelang ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na noong sandaling pinaratangan si Talia na magnanakaw at itinapon sa labas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Marahil ay naramdaman niyo rin ang pait ng kawalan ng katarungan na madalas nating makita o maranasan sa tunay na buhay. Ang kwento ni Talia ay hindi lamang isang serye ng mga kaganapan. Ito ay hango sa mga damdamin ng mga totoong babae na patuloy na lumalaban ng tahimik sa likod ng mga saradong pinto. Ang buhay natin ay hindi parang mamahaling kristal na kapag nabasag ay tuluyan ng nawawalan ng halaga. Sa halip, ito ay parang laruang papel ni Miko, maaaring mayurakan, mabasa ng ulan, at mukhang wala ng silbi sa mata ng iba. Ngunit sa kamay ng isang taong marunong magpahalaga, maaari itong muling patuyuin, muling buuin, at magsilbing paalala na ang pinakasimpleng bagay ang nagdadala ng pinakamalalim na katuwiran. Kung kayo ang nasa katayuan ni Talia,
Pipiliin niyo rin bang talikuran ng yaman ng Maynila para sa katahimikan ng Leyte? O karapat-dapat nga ba si Baskara sa ikalawang pagkakataon matapos ang lahat ng kanyang pagkakamali? Sana ay nahanap niyo ang inyong sarili sa gitna ng kwentong ito habang ginagawa ang inyong mga gawaing bahay o marahil ay nagpapahinga kayo ngayon matapos ang isang mahabang araw. Nasaan man kayo ngayon, sa kusina, sa sala, o kahit nasa malayo mang bansa, nais kong malaman ang inyong saloobin. Ibahagi nyo naman sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Naway manatili kayong matatag, payapa, at laging may baong pag-asa sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, Talia, ang Reyna ng Leyte. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang magparating ng mga positibong aral sa buhay.